Samantala, paubos na po ang supply ng ilang bilhin sa mga supermarket, kaya posible itong magmahal matapos matenga sa pier ng Maynila, bunga pa rin ng truck ban. May ilang produkto na ngang nagtaas presyo na at saksi si JP Soriano. Sa pagkakatenga ng libu-libong container sa Port of Manila, bilang trapiko at mga padalang bagahe ang napeperwisyo, apektado, pati komersyo. Ramdam na nga yan sa mga pamilihan. Sa fruit stand na ito sa Quezon City, nagmahala ng 5 hanggang 12 pesos ang ilang imported na prutas gaya ng peras, mansanas at orange. Sabi po kasi ng boss ko, mataas po ang kuha niya, kaya tinasan din po niya yung presyo niya. Bukod sa prutas, pati presyo ng bawang na nagbabalik normal na, posibleng sumipa na naman. Sa impormasyon kasi ng Bureau of Plant Industry, may mga shipment ng bawang at prutas na nasa Port of Manila pa ngayon. Dahil daw sa congestion sa pantalan, baka mawala na ng ganang mag-angkat ang mga importer na ang resulta, kulang na supply at mataas na presyo ng mga produktong nasa merkado pa. Yan din mismo ang pangamba ng grupo ng mga supermarket. A lot of items mag-increase ang presyo kung ganun dahil a lot of the components ng mga ating ginagamit pang araw-araw ay imported. Dahil wala raw bagong delivery sa ilang supermarket, wala nang ilang brands ng fresh milk. At ang mabentang imported goods at ilang sabong panlaba, paubos na. Sabi ni dating NEDA Director General Cayetano Paderanga Jr., bukod sa paglala ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo, may epekto rin ng port congestion sa GDP o gross domestic product ng bansa. Pag intermediate good, yung production doon, wala kang pangpasok na ganun. So titigil yung trabaho, maapekto yung buong output. Ang SBMA, inalok na ang free port zone nito para paglipatan ng ibang container sa Port of Manila. Wala raw babayaran para sa pansamantalang storage doon ng containers. Pero ibang kaso na raw ang pagbiyahe ng mga empty container mula sa Maynila. The tracking cost is almost 20,000 per trip. Sa ngayon, sabi ng Philippine Ports Authority, unti-unti na raw nagbabalik normal ang operasyon ng Port of Manila. We're hitting a August 15 best effort basis na lumuwag. In-encourage namin yung weekend deliveries. Pero para sa grupo ng mga trucker, mas maayos pa raw ang sitwasyon kung marerepaso ang pagpapatupad ng truck ban. There are some other ways of addressing traffic, not necessarily na ma-curtail ang mobility ng goods. Nauna nang iginiit ng Manila City Government na di nito babaguhin ang truck ban policy. Ang Malacanang naman, pumanik sa panguhuli ng MMDA sa mga out-of-line na truck na sinuspindi naman ng LTFRB sa hiwalay na moratorium. Trucks for hire still using green plates are allowed to operate while in the process of applying for provisional authority with the LTFRB until 15 August 2014. Effective August 16, 2014, trucks without provisional authority will be apprehended and fined. Ikinatawa ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang desisyon. Hindi naman sumasagot sa aming mga tawag si LTFRB Chairman Winston Hines. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.